Magandang gabi sa inyong lahat, sa ating lahat. Ngayon po ay November at ang kasunod na buwan niyan ay siyempre December. Kaya ako'y nagpapauna na sa inyo, Merry Christmas. Pagka Christmas, kadalasan pumapasok sa isip natin, regalo, di ba? And then yung masarap na kainan, ang mga regalo na nagagandahan. Pero sa mga religious people, ito yung kanilang pagbibigay alaala ng pagkatao ni Jesucristo. Siya ay sinilang. Siya ay pinanganak sa isang birhen. Pero kung sa Biblia natin, ibabatay ang ating pagtingin at pagkilala sa ating Panginoon, palagi ko dapat pang lumawak tayo tungkol dyan. Marami ang gustong umibig sa Panginoon, pero paano nila maiibig ang Panginoon? Kadalasan, pag iniibig ang Diyos, nagbibigay ng mga bulaklak, naghahandog ng mga anumang mga pahandog, pasasalamat, yun po kadalasang pagpapayag ng more love today, gaya ng ating inawit ngayon. Pero ating tignan lang, basahin ko lang yung first stanza, ganito sabi, more love today, or you, o sa iyo, higit na pag-ibig sa iyo, O Christ, more love to thee. Hear thou the prayer I make on bended knee. Pakinggan mo lang ang aking panalangin sa pamagitan ng aking duhod na mga tuhod. This is my earnest plea. Ano yung earnest plea niya? Yung pagsusumamo niyang pagtawag, sabi niya, more love, O Christ, to thee. More love to thee. More love to thee. Kumisan, ang ating pag-ibig, paghangad ng pag-ibig sa Diyos, sa ating Panginoon, ay hanggang salita. At minsan hanggang sa mga masasarap na bagay o pagkakataon. Pero tingnan natin, sa ating pag-aaral ngayon, sapagkat nilais ko pong magsimula ng pag-aaral sa Book of John. Kadalasan ito po ang aking ipinapayo sa mga bagong Kristiyano kung saan sila magsisimula ng kanilang Bible study or devotion, magsimula talaga sa John. Sapagkat sa aklat ni Juan, pinapakilala rito si Kristo bilang Diyos. Gusto kong basahin natin ang verses 1 to 5 bilang panimulan natin sa ating pag-aaral ngayong gabi. John chapter 1, at ang babasahin natin ay ang verses 1 hanggang 5. Ganito ang sabi. Sa simula ay ang salita. At ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Sa simula ay kasama na siya ng Diyos. Lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. At kung wala siya, ay hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa. Nasa Kanya ang buhay. At ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman. At ito'y hindi nagapi ng kadiliman. Humingi tayo ng tulong sa Diyos, nalangin tayo. Panginoon, ayaw po naming maging pabaya o pabigla-bigla sa aming pong pagsuri sa inyo. Ayaw namin kayong suriin tulad ng pagsuri na isang bagay na wala pong paggalang. Kayo po ang aming pong susuriin, ang iyong pong pagka-Diyos, ang iyong pagkatao, ang aming pong pag-aaralan. Nawa, tulungan niyo kami na kami po'y tumalapit sa inyo na may kababaang loob at may kapananan mula sa tulong ng iyong banal na Espiritu. Tulungan niyo kami, Panginoon, na anumang pong marinig namin, malaman namin dito sa pag-aaral, ay manatili sa amin ang kapakumbabaan, sapagkat kami ay mga nilikha lamang, samantalang kayo ang siyang aming tagapaglikha. Lahat ng ito'y samot dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Napakalaga na makilala natin si Kristo ng malalim pa. Marami po sa atin ang nakakakilala kay Kristo every December na siya ay pinanganak. Nagsimula si Kristo sa sabsaban
at siya'y nabuhay bilang tao, at siya'y nagdusa para sa kamatayan, kapalit ng mga makasalanan. Now, pinakamatinding sipi o pinakamahalagang sipi sa Biblia, sa aklat ng John, na pinakamahalagang dapat natin pag-aralan ay ang unang 5 talata, itong ating binasa. Sapagkat dito makikita natin kung sino si Kristo. Pag sinabi pong Kristo, Mesiyas. Pag sinabing Mesiyas, siya yung pinilit na tinakda na Diyos na magkakataong tao. Kaya ibig sabihin po ng Kristo, siya po ay Diyos. Okay? Pag sinabing Jesus, siya yung Jesus, o Kristong nagkataong tao, kaya siya po ay nasa tao din. Now, dito sa ating pag-aaral, dito sa pinakamahalaga at para makilala natin si Kristo, makikita natin dito ang kanyang relasyon. Relasyon sa Diyos, relasyon sa kalawakan, sa universe, at relasyon din sa Ebanghelyo. Na kung nais mong tumama ang iyong doktrina pagdating kay Kristo, mahalagang maunawaan natin ang paksang ito. Napakalaga nito. So ano mga doktrina ang makikita natin dito? Pag sabi kong doktrina, ibig sabihin aral. Ano pong aral na dapat nating makita upang makilala natin si Kristo ng lubusan? Mayroon po itong 4. Una po, makikita natin dito ang doktrina ng kanyang identity o yung kanyang pagkakilanlan. Sino siya? At ikalawa, makikita natin ang doktrina rito ng kanyang pagkawalang hanggan, ang kanyang pagiging eternity o eternidad. At ikatlo, makikita natin dito yung kanyang pong doktrinang pag-iral sa sarili, His existence. At pang-apat ay makikita natin dito ang doktrina ng kanyang deity o ang kanyang pagka-Diyos. Sino si Kristo? Okay. So una, tignan natin ang doktrina ng kanyang pagkakilanlan, His identity. Ang sabi po sa John 1:1 sa Tagalog, sa simula ay ang salita. At ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ng Diyos. 3 beses binanggit po yung pangalang salita. Ang sabi, sa simula daw, andun ang salita. At ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Na hindi natin makikita rito malinaw yung verb. No? Mas maganda kung babasahin ko rin sa Tagalog. Ay sa Ingles, ganito ang sabi, in the beginning was. Hindi natin makita yung was dyan eh. Ang nakalagay lang dyan ay. Kaya mahirap natin i-define si Christ dito. Bakit siya tinawag na Word? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. 3 beses din binanggit yung was. Pag sinabing was po, dati na siya, naroon na siya, nakaraan na siya. So, tignan natin ang salitang the Word. Si Jesucristo ang salita dito. Sapagkat kung mapapansin natin sa verse 14, ganito ang pagkakasabi. At naging tao ang salita at tumahang kasama namin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng sa tanging anak ng Ama. Puspos ng biyaya at katotohanan. Sino na yung salita na nagkatawang tao? Ang bugtong na anak ng Diyos. Sino ba ang bugtong na anak ng Diyos? Si Kristo. Now, siya ang salita. Alam niyo po ibig sabihin ng salita? Ang salita ay simpleng nagpapahayag ng kaisipan. Pag ako nagsalita, halimbawa kay Ian, sasabihin ko sa kanya kung ano yung nasa isip ko. Ano? Iyan, bukas, magkita tayo. Sinasabi ko na yung laman ng aking isip. Kaya ang salita po, ito po'y nagpapahayag ng isipan. Si Kristo po ay ang dakilang tagapaghayag ng isipan ng Diyos. Si Kristo ang siyang nagtuturo at naghahayag, gumagawa ng himala, siya ang nagpapakita ng kadakilaan dahil ipinahayag niya ang isipan ng Diyos. Ang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Nung una, ang Diyos ay nagsasalita sa pamamagitan ng panaginip, mga pangitain, at sa mga propeta. Pero nitong huli, siya ay nagsalita o siya ay nagpapahayag sa pamamagitan ni Kristo sapagkat si Kristo ang buhay na salita. Hindi niya sabi sa Hebreo 1:1-2. Ganito ang sabi. Noong unang panahon, ang Diyos ay nagsasalita sa ating mga ninuno
sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Iba't ibang panahon at iba't ibang paraan at sa pamamagitan ng propeta. Subalit sa mga huling araw na ito, ay nagsalita siya sa atin sa pamamagitan ng anak. Kaya kung nakikita natin si Kristo, nakikilala natin si Kristo, actually, nakikilala ang Ama, ang Diyos. Sabi dyan, na kanyang itinalagang tagapagmana ng lahat ng mga bagay, nasa pamamagitan din niya'y ginawa ang mga sanlibutan. Follow up dyan, John 1:18, sa ating text, sa versikulo 18, ganito ang sabi. Walang sino man nakakita kailanman sa Diyos, ang Ama. Ang Diyos na tanging anak, nakita nyo, ang Diyos na tanging anak, sino ito? Si Kristo, siya Diyos, ang tanging anak na nasa kandungan ng Ama, ang nagpakilala sa Kanya, sa atin. Okay? Kaya nga, siya personal na nakipagkita, nakipagkilala kasama ng mga apostol, at ang mga apostol naman isinulat ang lahat ng kanilang naranasan kay Kristo. Kaya naman, lahat ng sinulat ng mga apostol, nabasa natin, nakilala natin si Kristo kung sino siya. Bagamat hindi natin siya nakikita personal sa laman, ngunit narinig natin siya sa salitang nakasulat. Kaya ang salitang buhay na si Kristo at ang salitang nakasulat, isa yan. Sapagkat yung nasusulat, dinescribe, nilarawan lahat ng mga apostol kung sino si Kristo. At dahil si Kristo ay inilarawan at ipinahayag ng mga apostol, nakikilala natin ang Ama ng Diyos. So, napakalaga ng salita. Si Kristo kung tawagin ang Alpha at Omega. Ibig sabihin po niyan, yung Alpha po, ito yung unang letra ng alphabet ng Greek. At ang Omega naman ay ang katapusan. Alpha and Omega, siya yung simula at katapusan. At lahat ng mga letra nandyan, yun ay bumubuo ng mga salita. Okay? Lahat ng mga letra ay gumagawa ng salita. Si Kristo ang salitang naghahayag sa Diyos. Yun po ibig sabihin kay tinawag siyang Alpha and Omega, sapagkat ang mga letra ay nagkakasama-sama upang ipahayag kung anong nasa isipan kung sino bang tao, lalo sa Diyos. At si Kristo mismo ang nagkatawang tao upang ipahayag ang Diyos sa ating kalagitnaan. Yan po yung doktrina dyan. Si Kristo ay salita. Kaya napakalaga po ang Bible. Sapagkat hindi mo natin nakita si Kristo sa pisikal, nakakasama natin siya saan man tayo pumunta kung dalan natin ang salita ng Diyos. Walang iba kundi si Kristo. Ikalawang doktrina o aral na dapat nating matutunan dito sa verses 1 and 5 ay ang kanyang pag-iral, His existence. Kailan ba nagsimula si Jesucristo? Maramihan, ang sabi, December 25. Pero ang sabi dito sa ating text, verse 1 again, in the beginning was the Word. Sa pasimula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Ang sabi dyan, He was. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ibig sabihin, si Kristo, bago magkatawang tao, siya ay Diyos na. Wala pa ang simula. Ang Diyos pa lang ang nakatira sa buong eternidad. Okay? Ngayon, kailan simula? Kailan simula ang simula? When was the beginning begin? Sa tingin niyo. Kailan nagsimula ang simula? Siyempre, nung simulan ng likhain ang kalawakan at ang panahon. That was the beginning of time. Pero, nung likhain ng Diyos ang time, ito yung bilog na yan, universe, narito pa rin ang Diyos, He was. Siya ay nag-exist na. Siya ay umiiral sa kanyang sarili. Ang sabi diyan, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Siya ay nabubuhay sa kanyang sarili. He existed, o nag-i-exist siya sa kanyang sarili. Hindi siya umiiral, o hindi umiral ang Panginoon kasabay ng creation. Hindi siya lumabas nung magkaroon ng mga nilikha. Sapagkat si Kristo ang lumikha ng lahat ng bagay. Remember sa verse 3, ang sabi sa verse 3,
lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. At kung wala siya, ay hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa. Kita niyo, marami po ang nagdidiriwang ng birth date ni Christ, not knowing who Christ is. Hindi nila kilala. Ang alam lang nila, ito yung bata, ito yung pasko, maliit siya, ninyo. Pero, ang sabi ng salita, siya ay naroon na bago pa lamang magkaroon ng simula ang sanlibutan. At lahat ng bagay nilikha sa pamamagitan niya. Walang anumang bagay na umiral na hindi sa pamamagitan niya. Christ is our God Creator. So siya ay naroon bago magsimula ang simula. Kasama siya ng Diyos at siya ay Diyos. Siya ay nabubuhay na Diyos. Siya ay living God. Siya ay nabubuhay kasama ng Diyos. Hindi siya nabubuhay kasama ni Maria. Because Mary, mayroon siyang simula. But Christ has no beginning. Kaya si Christ, si Kristo, kasamang nabubuhay sa Diyos sapagkat siya nabubuhay bilang Diyos. Hindi siya tinawag na Kristo dahil kasama siyang nabubuhay ni Maria. Yun dapat nating maunawaan. Kaya nga, mali yung pakilala ngayon na every birthday ni Christ, nagsisimula siya sa ninyo. Kayo ba, pagka kayo nag-celebrate ng birthday nyo, inaalala nyo kayong bagong silang? Hindi, siyempre ipapakita yung kagandahan nyo ngayon, di ba? Pero yung mga matatanda na ayaw na ipakita yun, yung kabataan pa na ipapakita nila. Hindi gano'n ang Diyos. Sapagkat ang Diyos hindi nagbabago, hindi tumatanda, hindi bumabata. Siya ay nananatiling Diyos. So, siya ay umiiral sa kanyang sarili. Walang katulong. No? Di tulad sa atin, kailangan pa tayong ipanganak, i-filter tayo ng ating parents sa sinapupunan para lumabas tayo. Si Christ hindi. Pero yung kanyang pagka-Jesus, nagsimula siya na tao. Pero ang kanyang pagka-Kristo, kailanman walang simula. Wala siyang simula. He is God. Then ikatlo, na doktrina na dapat nating malaman dito upang tumibay ang ating aral tungkol kay Kristo ay yung kanyang pagka walang hanggan, no? Yung kanyang pagka walang hanggan, kanyang pagka-eternidad. Yung una natin na nabaliktad pa rin yung ating points. Una pong nabigay yung existence, pangatlo sana yun. Pero gano'n pa man, yun ang ikalawa, existence siya, pag-iral sa sarili, ngayon naman ang kanyang pagkawalang hanggan. Tingnan muli sa ating text, basahin natin palagi. Sapagkat ito yung pinakadakila, pinakamalagang doktrina na man nating malinawan kung sino si Kristo. John chapter 1 verse 1 to 5. Ang sabi, verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sa pasimula ay ang salita, marita natin pangalan Kristo, hindi Jesus, no? Kasi yung Jesus, tao yun eh. Sa kanyang pagkakas, Kristo. Sa pasimula ay ang Kristo, at ang Kristo kasama ng Diyos, at ang Kristo ay Diyos. Okay, nalinaw po yun? Okay, tignan natin, ang sabi dyan, in the beginning was. Sa pasimula pa lamang, naroon na siya. Bago magkaroon ng lahat, naroon na siya. Noong kanyang sabihin, let there be light, and God created the heavens and the earth, nilikha niya yun. Nagkaroon ng simula ang lahat ng bagay. Pero yung eternidad, walang simula at walang katapusan. Nandun ang Diyos. Nananatili siya. Beyond pa siya sa beginning ng time and space. Yan ang ating Diyos. Bago magkaroon ng lahat, siya ay naroon na. Ang sabi sa verse 3, siya ang lumikha ng lahat ng bagay. Walang bagay na nalikha na hindi sa pamamagitan niya. Hindi siya ipinanganak sa Bethlehem para siya ay magsimulang maging Diyos. Siya ay sinilang sa Bethlehem para magsimula siyang maging katuparan pangako ng Diyos nagkatawang tao. Hindi nagkahiwala yung kanyang pagka-Diyos at ang kanyang pagkatao. Dalawang kanyang identity. At yan hindi pwedeng hatiin, hindi pwedeng paghiwalay, magkasama yan. Pero bagamat siya na sa katawang tao, hindi niya ginamit ang kanyang pagka-Diyos para lakpasan ang Ama. Kundi sinusunod niya ang kalooban ng Ama sapagkat siya yung salita na nagpapahayag ng kaisipan ng Diyos. Yan yun ang ating Panginoon. Siya ang lumikha ng bagay. He was.
Alam niyo po yung verb na he was, sa Tagalog, siya ay, gano'n na, siya ay naroon na. He was, alam po yung verb na yan, excuse me, gamitin ko rin yung termino na ito. Kung tawagin yan sa grammar, imperfect tense. Pag sabi pong imperfect tense, hindi ibig sabihin na hindi kumpleto. Pag sabi imperfect, nangyari na pero nagpapatuloy pa. Si Jesucristo ay siya ng Diyos at Diyos pa hanggang ngayon, hanggang sa katapusan ng mundo. Yun ay ibig sabihin, He was. And the Word was with God, and the Word was God. So ito'y nagsasalita ng pagka-eternidad o pagkawalang hanggan ni Kristo. Kaya hindi siya pwedeng panatilihin sa isang bata na gaya ng sinesilbrate ngayon ng mga religious people. Now, alam natin, religion, ay ito po yung pagsisikap ng tao na abutin ng Diyos. But Christianity, Diyos umaabot sa tao. Yun pong kaibahan. Pagiging relihiyong, pagsusumika para duhod dito, tirik doon para gusto maabot ng Diyos. Pero ang Kristyanismo, ang Diyos ang umaabot sa tao. Kaya nga, ang Diyos nagkatawang tao para abutin ang mga tao. Yan po ang Kristyanismo. So, ngayon, panghuli, pang-apat, nakita natin ang doktrina rito. Ano yung unang doktrina? Ang kanyang identity. Christ identity, ang kanyang pagkakinunlan. Then, ikalawa, Christ existence, ang kanyang pag-iral. Ikatlo, Christ eternity. Eternal, ang kanyang pagka-eternal. Ngayon naman, bigyan natin pang-apat ang kanyang pagka-Diyos. His deity, ang kanyang pagka-Diyos. Verse 1 again, napakadali po dyan, and the Word was God. Siya ay Diyos na. Siya ay Diyos na. Nakaraan. Bago pa lamang likhain ng mundo. Diyos na siya. Napakalinaw ang katotohanan nito. Na si Kristo ay Diyos. Walang sino mang makapaglilinaw na si Kristo ay Diyos na hiwalay sa pangungusap ng John 1 hanggang 5. Wala pong makapagpapaliwanag ng deity ni Christ kung hiwalay sa John 1 verse 1 hanggang 5. Ang pagka-Diyos ni Kristo ay tinuturo ng buong kasulatan. Depende nga lamang kung anong paniniwala, doktrina ng ibang relihiyon. Pag sinabi nilang Jehovah lamang ang Diyos, hindi nila ina-accept na yung Jehovah sa Old Testament, it was Jesus. Ang kanyang incarnation. Siya ay nagpapakita na noon sapagkat ang sabi sa Biblia, kung ang Ama ang makikita nila, walang sino mang maaaring tumingin sa liwanag ng Ama na hindi namamatay. So bakit nagpapakita doon sa Old Testament ang Diyos? It was Christ. Sapagkat tanging si Kristo lamang ang pwedeng magkatawang tao sapagkat siya yung itinakdang maging tao. Pero hindi matanggap ito ng relihiyon ng iba. One-sided sila. Pag they believe only the Father, ang Father lang. Ang trato nila kay Kristo ay good teacher or a prophet. Propeta lamang. Pero patunayan natin dito sa ating binasa na si Christ ay Diyos. Siya ay kasama ng Diyos. Pag sabing kasama ng Diyos, ibig sabihin hindi lang pala siya, hindi lang pala isang Diyos. Tatlo ang persona. Pero isang Diyos, pero tatlong persona. Ibang topic po yun. So, walang sino mang makapaglilinaw sa doktrina ng pagka-Diyos ni Kristo kung hiwalay sa John 1:1 hanggang 5. Ang pagka-Diyos ni Kristo ay tinuturo ng banal na kasulatan. Like for example, basahin natin na ang iglesia o ang mananampalataya, minsan connotation ng iglesia, parang isang reliyon, iglesia ni Kristo, no? Hindi po yun ibig sabihin, sila po may angkin na sila iglesia ni Kristo, pero totoo, lahat po ng mananampalataya ay iglesia ng ating Panginoon sa Kristo. Pero, para bigla tayo ng liwanag dito, babaguhin natin, hindi iglesia ni Kristo, kundi iglesia ng ating Panginoon. Okay? Mananampalataya ng ating Panginoon. Tingnan niyo sabi sa Acts 20 verse 28. Acts 20 verse 28. Ganito ang sabi. Ito yung salita ni Pablo sa mga pastor na iiwanan niya sa Efesos. Sapagkat si Pablo
ay kanya nang haharapin ang kanyang kamatayan. Simula sa Jerusalem hanggang Roma, siya ay kakasuhan siya hanggang siya ay bitayin. Pero mahabang panahon pa yun na siya nakapangarap pa ng marami pang mga pangarap, marami pang naligtas bago siya pugutan ng ulo. Okay? Itong tagubilin niya sa mga pastor doon sa Ephesus. Ang sabi niya, verse 28, ingatan ninyo ang inyong sarili at buong katawan. Ang unang paalala ni Pablo, ingatan daw ng mga pastor ang kanilang sarili. Na huwag silang manlamang sa mga miyembro, huwag silang magpayaman, huwag silang magpatawag na doktor, huwag silang patawag ng mga reverends. Ingatan niyo sapagkat ang pagiging pastor, yan ay manggagawa lamang ng Panginoon. At, ang sabi, ingatan din ang kawan. Ano yung kawan? Ito yung iglesia. Okay? Ang sabi, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Sa kanila, inilagay kayo ng Espiritu Santo. Hindi sarili ang naglalagay, ako yung pastor dito ha. Kundi mismo ang Espiritu ng Diyos ang naglalagay ng pastor sa isang kawan. Sabi dyan, sa kanila, inilagay kayo ng Espiritu Santo na mga tagapangasiwa upang pangalagaan ninyo. Hindi sinabing upang pagsamantalahan ninyo ang inyong kawan. Kundi upang pangalagaan ninyo ang iglesia o ang kawan ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Kaninong dugo? Wala sinabing Kristo dyan. Ang sabi dyan, Diyos. Di ba? Dugo ng Diyos. May dugo bang Diyos? Mayroon. Si Kristo. Dahil si Kristo ay Diyos. Kaya sa may dugo, dahil siya'y nagkatawang tao. Yun ang katuparan ng kalooban ng Diyos, ng isipan ng Ama, kung paano iligtas ang mga makasalanan. Si Kristo na Diyos, nagkatawang tao, upang kanyang dugo ang tutubos sa kanilang kasalanan. Yun ang isipan ng Diyos, at yun ay ipinahayag ni Kristo. Hindi lamang sa salita, kundi maging sa kanyang kamatayan sa krus. Sapagkat si Kristo ang buhay na salita. Kung ito ay may dugo, hindi ito tumutukoy sa Ama, kundi tumutukoy kay Kristo. Ang tawag dyan, siya ay Diyos. Dugo ng Diyos. So, ang Biblia nagtuturo. Kaya, minsan, maiinis kayo sa mga tao na sabi, hindi Diyos si Kristo, tao lang yan. Pero paano papaliwanag yan? Diba? At mayroon pang isa, si Tomas mismo. Kilala si Tomas? Hindi yung karpentero ng bahay niyo, ha? Si Tomas na kasama sa mga alagad ng Panginoon, yung sa 12 disciples. Alam niyo, sa lahat ng mga disciple ni Christ, mayroon din palang pasaway, no? Si Tomas. Kasi tuwing mayroong gawain, wala si Tomas eh. Sa prayer meeting, hindi umaattend. Ano? Kaya, hindi nila alam kung anong nangyari, anong message yung napapakinggan sa tuwing mayroong gawain. Nagpakita ang Panginoon habang sila'y nagkatipon, mga alagad. Wala si Tomas doon. Wala si Tomas. Kaya, ang sabi ng mga alagad, kung Tomas kagabi, nagpakita ang Panginoon. Loko yun. Patay na yun eh. Nakalibing yun eh. Malimang makita ko yung kanyang sugat sa palad at yung kanyang sugat sa tagiliran, maniniwala. Ganyan karamihan, problemado talaga yung mga di dumadalo. Kasi, nahuhuli sa aral. Hindi lumalago. Kaya, laging may question. Bakit ganun? Bakit? Ganun siya. Napapansin niyo ba yun? Pag hindi kayo nakakatin, kulang kayo, no? Yung napakinggan. Kaya hindi kayo tumitibay. Tingnan niyo ang sagot dito ni Thomas. No, ang Panginoon, habang sila nagkakatipon ulit, prayer meeting, lumabas ang Panginoon. At alam ng Panginoon si Thomas ang problema ron eh. Thomas, halika. Halika. Hawakan mo yung sugat ng aking palad. At ipasok mo yung iyong mga daliri sa aking tagiliran. Nanginginig si Thomas, nawakan yung sugat. Totoo ba? At pagkapasok nito sa niya, Panginoon ko, Diyos ko. Totoo ba? Sabi, John 20:28. Ang sabi nito sa verse 27, at sinabi niya kay Thomas, ilagay mo rito ang iyong daliri sa tingnan mo ang aking mga kamay. Ilapit mo rito ang iyong kamay at ilagay mo sa aking tagiliran. Huwag kang mag-alinlangan, kundi sumampalataya. Sumagot si Thomas at sinabi sa kanya, Panginoon ko at Diyos ko. Mismong sa confession ni Thomas,
lumabas na siya po ay Diyos. Sabi ng mga iglesia, hindi, nagulat lang yun eh. Di ba? Pag nagugulat yung Diyos ko! Di ba? Pag nagugulat ka. Hindi. Hindi naman nagulat si Thomas dun eh. Kasi may ebidensyang pinasalat sa kanya, may ebidensyang pinapasok yung daliri niya, hindi siya nagulat, kundi namangha siya. Totoo pala ito. Panginoon ko at Diyos ko. Yan sinabi ni Thomas. Si Tito naman, mayroon din sinabi. Basahin natin Titus 2 verse 13. Titus 2 verse 13. Ang sabi, habang hinihintay natin ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Sino raw yung dakilang Diyos at tagapagligtas? Si Jesucristo. Yan ang sabi ni Tito. Si Titus mismo ang sabi. At hindi lang yun. Tingnan natin kung anong sinabi mismo ng Ama tungkol sa kanyang anak na si Jesus. Tingnan natin sa Hebreo 1, versikulo 7 at saka 8. Ganito ang sabi. Nandiyan na kayo? Hebreo 1, versikulo 7 at 8. Pero 8 ating bibigyan ng diin dito. Ang sabi dito, tungkol sa mga anghel, ay sinabi niya, ginagawa niyang mga hangin ang mga anghel at ang kanyang mga lingkod ay ningas ng apoy. Ang sabi nito, ang Diyos daw, ginagawa niyang anghel na kanyang mga lingkod na tulad ng ningas ng apoy. Totoo may anghel. At hindi siya tinatawagan ng sinumang tao. Ang Ama ang nagpapadala ng anghel sa mga taong mananampalataya sa Kanya. At iniingatan sila. O di kaya, mga taong itinakda niya sa kaligtasan, kaya nagpapadala ang kanyang ang Ama ng anghel. Kaya makikita nyo, may naliligtas mo siyang bumuhong mina, na may nakita rong tao, hindi na alam. Anghel ang nagpadala noon. At dahil ang anghel, ito ay mga ministro ng Panginoon sa kanyang mga tao. Pero hindi siya natin pwedeng dalanginan. Yan ay isang kalapasanan ng Diyos lang ang dapat dalanginan. Verse 8. Ngunit, sabi niya, ganoon daw ang turing niya sa mga anghel, no? Pero sa verse 8, ngunit tungkol naman sa anak, ay sinasabi rin ng Ama, ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailanman. At ang setro ng katwiran, ang siyang setro ng iyong tarian. Anong tawag ng Ama sa anak? Diyos. Mismong ang Ama ang nagpatunay na si Kristo ay Diyos. Yan. Na kung tao lamang si Kristo, kung siya isang mabuting guro lamang, gaya ng sinasabi ng ibang reliyon, at sinasabing propeta lamang siya, sinasabi ng ibang mga reliyon, is only a mere man, a good teacher, and a prophet, hindi magiging sapat ang kanyang dugo para pangtabon at pagpapatawad sa kanyang mga tao. O sa buong mundo, sabihin na natin. Tingnan nyo, sabi, 1 John 2:2. Siya ang kabayaran para sa ating mga kasalanan at hindi lamang para sa atin, kundi para din sa kasalanan ng buong sanlibutan. Kung siya isang tao lamang, kung siya isang mabuting guro lamang o isang propeta lamang, ay hindi niya matutubos ang kasalanan ng buong sanlibutan. Kaya lahat, ang mangyayari nito, sino mang umaasa at nagtitiwala kay Kristo bilang kanyang Panginoon at Tagapagligtas, kung ang paniniwala ng tao si tao lamang at siya isang mabuting guro lamang o isang propeta, yung taong sumampalataya sa kanyang pinaka-kawawa sa langit. Tingnan nyo, sabi sa 1 Corinthians 15:19. 1 Corinthians 15:19. Kung para sa buhay na ito lamang tayo umaasa kay Kristo, sa lahat ng mga tao ay tayo ang pinaka-kawawa. Kung wala palang kaligtasan, wala palang buhay na walang hanggan na binibigay si Kristo, tayo na yung pinakakawawa dahil naniniwala tayo sa Kanya. Hindi lalo't higit pa yung mga tao hindi naniniwala kay Kristo. Ano ang kanilang asahan? Ano ang kanilang pag-asa? Eh, ang kaligtasan ay matatagpuan lamang kay Jesus. Sinabi sa Acts 4:12 na walang ibang pangalan sa sino ng langit na ibinigay sukat ikaligtas ng lahat ng sumasampalataya maliban sa pangalan ng Panginoong Jesucristo.
Sino magdadala sa kanila doon sa karayaan ng Ama? Kaya sinasabi sa John 14:6, ang sabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Kung yung taong dinidiklara ngayon na kanilang dinidiyos, ay nakalibing ngayon. Nakapreserve ang kanyang katawan. Wala pang sino mang taong nadadala sa langit dahil siya mismo hindi siya wala sa langit. Gaano pa kaya ang pagkakawawa ng mga taong nagtitiwala sa reliyon, sa tao, at hindi nagtitiwala kay Jesus? Kaya itong John chapter 1 verse 1 to 5 nagpapatunay na si Jesus Christ siya ay Diyos. Nakilala natin ang kanyang identity. He was the Word. The Word was with God and the Word was God. Nakita rin natin ang kanyang pag-ira, His existence. Siya ay simula, wala pa ang simula, nandoon ang ating Panginoon. At hindi lang yun. Siya ay Diyos. Siya ay nabubuhay sa kanyang sarili. Kaya ano pong implication nito sa atin? Ano pong kahulugan nito sa atin na mga sumasampalataya sa Kanya? At maaaring sa ngayon, hindi nyo pa talagang natitiyak ang inyong panampalataya kay Kristo dahil nagtitiwala kayo sa inyong mga gawa. Na sa pamagitan ng inyong gawa, kayo'y karugdan ng Diyos para kayo ligtas. No. Ang Diyos ang malulugod sa atin kahit na tayo makasalanan upang tayo maligtas. Hindi dahil sa tayo mabuti o banal. Ang sabi sa Romans 5:8, God demonstrated His love while we were yet sinners. Tayo po'y napupok pa sa Diyos pero inibig ng Diyos. Walang pong batayan ng kanyang pagliligtas sa atin. Ano implikasyon natin ito? Tanda natin. Una, si Jesus ay buhay na salita. Sinong buhay? Sino nagsasalita? Sino nagpapaliwanag kung sino ang Diyos? Sino nagpapaliwanag na siya ay sinugo ng Diyos upang sino sumampalataya sa Kanya ay hindi mamamatay kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sino nagpapaliwanag dito? Sino nagpapayag ng kalooban ng Diyos? Ang kalooban ng Diyos ay sampalatayanan natin ang Kanyang anak. At isa pa, si Jesus ay walang hanggan. Siya ay eternal. Walang hanggan nating tagapagligtas sa makatwid. Sa araw-araw, pagamat naligtas ka na sa iyong kaluluwa sa impyerno, pero sa araw-araw habang nabubuhay ka, walang katapusan ng pagliligtas sa iyo hanggat nandito ka sa mundo. Sapagat ang ating Panginoon ay Lord. Ibig sabihin ng Lord ay walang hanggang tagapagligtas. Hindi lamang tayo niligtas sa ating kasalanan, kundi ililigtas tayo sa araw-araw. At hindi magsasawa ang Panginoon dyan. Ang ating katubusan walang hanggan. Ang katubusan natin ay tuloy-tuloy hanggang sa araw ng pagdating ng Panginoon upang sunduin ang lahat ng naghihintay sa Kanya. At ang sabi pa, nalaman natin na si Jesus ay kasama ng Diyos. Sa ngayon, nakaupo siya sa kanang trono ng Ama. Ano ibig sabihin ito sa atin? Sino bang sumasampalataya sa Kanya, makakasama rin kay Kristo at makakasama sa Ama. Mayroon tayong kasiguruan sa ating kalagayan. Dito marahil wala tayong tahanan, nangungupahan tayo, palyado tayo sa pagbabayad, mga 5 buwan na tayo hindi nakabayad, pero pagdating natin, ito'y pansamantala lang. Magtatapos ito, pero pag sasandaling tayo po'y sumampalataya kay Kristo bilang ating Panginoon at Tagapagligtas, kasama siya ng Diyos, tayo Kanya sasama rin sa Diyos. At ang ating tahanan ay tahanan ng Diyos. Hindi ito mawawala. Kung hindi ka kasama ng Diyos sa Kanyang tahanan, isang pupunta doon sa dilag-dilagan ako. Sa isang napakalungkot, napakahirap, nag-aapoy, nasusunog ka araw-araw na hindi nauubos ang iyong katawan, pero nararamdaman mo ang kirot ng pagkasunog. Pero sa Kanyang kaharian, maramdaman mo ang kalwalhatian. At panghuli, tingnan natin, hindi siya tao, hindi siya nagsimula ng December. Yan po ay isang talapastangan ng aral na muli siya naging bata. Si Kristo minsan lang naging bata sa kanyang pagkatao, ngunit siya'y namatay sa krus at muli na buhay, patanayan na siya'y Diyos magpakailanman at hindi na siya mamamatay magpakailanman. Siya'y nabubuhay na isang Diyos. Sa makatwid, kung si Jesus, ang ating tagapagligtas, ang ating manunubos, ay nabubuhay na Diyos, hindi tayo mabibigo sa lahat ng ating buhay. Ano man ang kalagayan natin, tayo ng pinakakawawang gumagapang na parang uod sa hirap sa mundo nito, pero ang ating kagalakan, ang ating living hope, ay tayo kasama ng Panginoon sa Kanyang kaharian. Kung tayo po'y naniniwala dito, kung sumasampalataya tayo kay Kristo,
na siya yung salita ng Ama na nagpahayag ng kalooban ng Ama na dapat natin siyang sampalatayanan upang tayo maligtas at magkasama sa Kanya. Naniniwala pa kayo, no? Napaka-vital po itong desisyon niyo po sapagkat sa inyong pagsabi ng oo, realidad yan at pagmamahal. Nawa, sumasampalataya. Tayo maglalaro. Opo, Panginoon, napakalaga po pala ng salita. Ngayon nakilala namin kung paano si Kristo nag-iwan sa amin ng alaala ang kanyang nasusulat na salita. Sapagat ang buhay na salita at nasusulat na salita ay hindi maaaring magkahiwalay. Sa mga tuwid, maaari namin siyang kasama sa aming puso at higit sa lahat kasama namin makakausap sa pamagitan ng mga nakasulat niyang salita. Na patuloy na nanungusap sa amin sa tuwing ito'y aming binabasa. Patuloy na gumagabay, nagtuturo ng tamang landas, tamang buhay, at tamang pananampalataya. O Panginoon, pagpalain po ninyo mga aral aming napakinggan na yun, na ito'y sumibol sa puso ng bawat isang naririto, sa mga mananampalataya, magpatibay ito, sa mga wala pa kay Kristo, magligtas. Aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus.